Kasunod ng balasahan sa Senado ang pagkaunsyami muli ng nakatakdasa ng pagdinig bukas ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante live mula sa Senado. Dexter, ano ba talaga? Mangyayari ba ang Blue Ribbon Committee hearing bukas o sa Lunes na ito magaganap? Batay sa pahayag ng bagong liderato ng Senado, hindi tuloy ang Senate Blue Ribbon hearing bukas kaugnay ng flood control scandal dahil sa panibagong rigodon sa liderato ng Senado Corina. Pero ang pagtitiyak ng bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, tuloy ang pagdinig sa Lunes nga lang isasagawa. Si Senator Erwin Tulfo na ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasunod yan ng nangyaring rigodon sa liderato ng Senado ngayon na huling araw ng sesyon para sa first regular session ng 20th Congress. Ang una niyang direktiba, iurong sa Lunes, June 8, ang nakatakdasa ng pagdinig bukas para sa flood control scandal. Sabi ni Tulfo na tumatayo ring takapagsalita ng bagong mayorya ngayon, mangangailangan kasi siya ng sapat na oras para maabisuhan ang House of Representatives kaugnay ng bagong liderato ng Blue Ribbon Committee at maripaso ang listahan ng mga maiimbitahan at karagdagang oras pa para sa bagong imbitasyon na ipapadala sa mga resource person na dapat dumalo sa pagdinig sa Lunes. Bibigyan pa kasi ng kopya ang lahat ng miyembro ng Senado kung sino-sino ang iimbitahan sa Lunes. Question din ni Tulfo ang ora-oradang pagpapadala ng imbitasyon sa mga resource person para sa sana ay pagdinig bukas dahil kailangan na niyang impormahan ang lahat ng miyembro ng komite. Dahil kapos na rin sa oras, sinabi ni Tulfo kanina na lahat ng mga senador ay automatic ng miyembro ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno. I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hocus-pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nilang invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Corina, sa pagkakataong ito, kasama natin ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo, at siya rin ang tumatayong tagapagsalita rin ng mayorya. Tama po ako, Sir? Thank you. Yes, Congratulations, yes. Senator Erwin, sa iyong pagkakaluklok bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kayo ang pangatlo sa kasaysayan ng Senado na hindi abogado na hahawak nitong Senate Blue Ribbon Committee. Pero una, bago dun sa Senate Blue Ribbon Committee na issue, Senator, may paglilinaw po kayo kaugnay dun sa pag-elect kanina kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yeah, nais ko lamang linawin no, na kanina dineclare nga na all seats vacant dahil may quorum na kami. And the quorum was based on the Avelino Cuenco Supreme Court ruling no 1949 na may quorum pag 12 members of the Senate. So there were 12 of us, kasama si Senator Chis Escudero na dumating siya. So it broke the impasse, di ba? 11-11. So dumating si Senator Chis, naging 12 niya. So naging 10 sila. So we had a quorum. Kaya dineclare na all seats vacant. The problem is, si Senator Cayetano can only be a pro temp kasi nga according to the Constitution, kailangan 13. You mean Gatchalian, pro temp? Yeah, I'm sorry. Si Senator Gatchalian ang pro temp kasi nga he cannot be the Senate President dahil
kulang pa rin. We need 13. Pero 12 pwede. And we declared all seats vacant. So ang malinaw ngayon, bakante ang pwesto ng Senate President ng Senado. Yes, kasi nga we don't have 13. Well, we can only elect the Senate pro tempore and then lahat pababa pati mga committee chair. Kaya nga po we elected the different committee chairman kanina because we have the number. Ang meron lang tayo ngayon ay acting Senate President. Yes, acting Senate President. Kasi nga, in the absence of a Senate President, the pro temp automatically will be the acting Senate President. Puntahan naman natin yung issue ng Blue Ribbon. Dahilan daw yung pagpapalit, yung may pagtatakpan lang daw o paprotektahang mga kongresista, kaya nagmamadali itong bagong mayorya ngayon na mapalitan ang liderato ng Senate Blue Ribbon? Hindi po namin kinancel yung Blue Ribbon hearing. Minove lang po namin from bukas to Monday. Okay? Yun po ang difference. Iimbitahan din po namin, susundan namin yung listahan nila, titignan po namin. At kailangan bigyan po ng kopya lahat po ng miyembro. Pangalawa, okay, lahat po sila miyembro. Okay, 17 po ang kailangan ng Blue Ribbon. Lahat na nga po sila para ma-accommodate na, para wala na pong keme, wala na kung ano pa ng satsat. So, ginawa ho namin, ang desisyon namin ng bagong majority, imbitahan na natin lahat. So parang wala ng question, lahat mag-a-attend. So yung susundan lang po namin, yung alam po na mag-move natin para bigyan po ng notice na lahat sila na nasa new minority na ngayon, na ikaw ay miyembro na ng Blue Ribbon. So parang committee of the whole na ngayon ang Blue Ribbon. Dahil lahat ng miyembro, 22 senators, ay miyembro na ng Blue Ribbon. Tapos, syempre, bibigyan namin ng notice, ito yung mga inimbitahan namin. Kaya, minove ko, wala nang oras kung bukas So, we have to move it. Di ba? Para, matignan din. Kasi ang problema, ang sa rules naman talaga, dapat, ang bibigyan mo ng kopya ng invitation ay yung mga ini-invite, pagkatapos yung mga members, para kung meron silang question, meron silang sabihin, dagdag mo rito. Ang problema, ginawa nila, binigyan nila ng kopya yung media. Hindi naman, wala sa rules yun Dapat, hindi mo rin pwedeng gawing press release yung mga iimbitahan mo. Dapat, ang bibigyan mo lang, yung mga miyembro, lahat yun. Majority, minority, lahat ng members. To satisfy yung mga sumusubaybay dito sa flood control scandal hearing, pang ilang hearing na ito, tuloy daw ba? Kasi yung sa dating majority ang binabanggit hindi daw iniimbitahan itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa Monday ba? Kaya nga po susundan namin Doon sa listahan nila na dapat binigyan kami ng kopya lahat ng miyembro, binigay nila sa media, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Kaya nga po hintayin ho namin si Speaker Romualdez dito sa Monday, di po ba? Wala po kaming babaguhin. Wala kaming babaguhin doon sa listahan nila para wala po silang masabi. Alright. Okay. Wala po kaming babaguhin doon. Sir, ano ang magiging direksyon ng Senate Blue Ribbon under the chairmanship of Erwin Tulfo? Additional info na lang yon, additional evidence statements. Kasi yung dati po na Blue Ribbon report under kay Senator Ping Lacson, naisumite na po yon sa Ombudsman. Naibigay na po sa Ombudsman yung chairman's report, naibigay na po yun sa Ombudsman. At yun po ang dahilan kung bakit na-issuehan po ng warrant si Senator Jinggoy because they were basing that. Pagkatapos, binase din ng Ombudsman yung pag-hold ng mga assets ni Speaker Martin Romualdez ng AMLAC because of that report, the chairman's report ng Blue Ribbon. So itong gagawin natin bukas, additional na lang ito. We need additional statements at kung sino pang pwedeng idagdag. So wala ho tayo, yung sinasabi yung tinatago, hindi po. Kaya nga maghihiring nga po tayo at saka live din ho ito, mapapanood ho ninyo, wala ho tayong tinatago. Susundan namin yung lahat ng inimbitahan nila. Kailangan po namin, pero bibigyan po namin ng kopya lahat ng miyembro, yung 22 senators.
Hindi po sa media. Yun po ang tama. Yung mga miyembro bibigyan ng kopya ng mga sinong iimbitahan namin. Corina, kung may mga katanungan ka pa, si Senator Erwin Tulfo. Ilan lamang ito, Senator. Congratulations. Sinasabi po ni Senator Cayetano na tuloy pa rin daw ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. So, ano po ang mangyayari? He is of the opinion na ang nangyari kanina ay illegal. So, pag ipinagpilitan po nila ito, ano yon? Pagpapatayan din ba sila ng wifi at aircon? What is bound to happen tomorrow? Corina, hindi na po sila ang majority. Kami na po ngayon ang majority. Sila po ay nabibilang sa minority. Pangalawa, kinikilala po ng Executive Department ang new majority sa pamumuno po ni Senator Sherwin Gatchalian as pro tempore. Kinikilala po ng Congress ang new Senate majority under Senator Sherwin Gatchalian as pro tempore, as acting president. Iyon po yung kinikilala. Pangalawa po, may instructions na po kami sa Senate Secretary kung ano pang gagawin. Ika-cancel na po yung mga invitations at saka yung mga ID para bukas, para makapasok po sila dito. Dahil wala na po yon, may bago na pong liderato ng Blue Ribbon at may mga invitations na po kami. Sila din po, yung mga mag-a-attend, papadalhan namin pero nakalagay lang po ang schedule doon na Monday na po ang hearing ng bagong Blue Ribbon. So, you don't expect a confrontation again tomorrow? Pagka dumating po ang bagong minorya? Baka hindi mo na po papapasukin siguro. Pwede po silang dumating, yung minorya, pero yung maghihiring po sila, hindi na po pwede. Kasi nga po, may notice na po tayo, may bago na pong majority. Magkakaproblema po, may instruction na po ang new majority, ang aming pro tempore sa Senate Secretary at sa bagong Sergeant at Arms, Ms. Corina. So may tanong si Pinky Webb, sabi niya, ano yan, ikakandado ba ang mga pintuan? Pag nagpilit po sila, halimbawa, anything can happen in this country and in that Senate. So ano po ang mangyayari? Baka magkaroon pa ng mga tangke dyan. Not to be alarmist, nagbibiro lang po ako. But what is the extreme that can be allowed to happen? May mga pulis na po kami dito, yung mga crowd control police. Diyan lamang po sila dahil everyday may rally po dito. And we're expecting that there will be a rally again tomorrow, a big rally daw ng mga supporters nila. Pero po, yung mga invitations, kasi bago ka makapasok sa Senate, ipakita mo po yung invitations, cancel na po yun Binigyan na po ng listahan ang aming USAA, ang aming pong security, na cancel na po yun. At Monday na po ang hearing ng bagong Blue Ribbon. So wala na pong saysay. Kung dumating man po sila dito, yung mga invited guests, wala din po, hindi na po sila papapasukin. Number two, yung minority ko pagpupumilit, wala naman yung problema, pumunta sila sa mga opisina nila, pero hearing, hindi po pwede dahil hindi rin po darating, wala rin po tao, yung Senate, yung Blue Ribbon Secretariat, hindi rin po darating dahil may instruction na po ako sa Blue Ribbon Secretariat na Lunes na po yung hearing ng Blue Ribbon. Okay, maraming tanong pero huli na lang po ito. Who will be the final arbiter? If what happened today was legal or illegal, dahil ito po ang tila, this is the crux of the conflict, para magkasundo-sundo na po ang mga senador. Sino po ang magsasabi na legal o illegal? Okay, importante sana yon pero hindi na natin madinig si bagong Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo of the Majority. Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante, live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.